Okay, God's morning mga kapatid. Isang maulan ang araw na ito. Ngayong July 24, araw po ng Thursday. At muli sa ating daily devotion ay tayo po ay tutungo sa Old Testament. Mula po sa Psalms 33 verse 5. Tayo po ay pamagatan po natin itong ating tatalakayin ngayon about sa Psalm 33 verse 5 at pamagatan po natin the symphony of God's righteous love. Mga ba itong symphony nito, isang magandang tugtugin, awitin ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po, ngayong araw ng Thursday, muli tayo po ay sasamahan ng aking sister wife, ang aking partner, para po sa pagbabasa at pangunahan tayo sa pananalangin. Okay? God's morning mga kapatid, sabi po dito sa mga awit 33 verse 5. Ang nais niya ay katwiran, karunungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ibibigay mo sa bawat isa sa amin sa panahon na ito na may bagyo, Panginoon. Hihingi po kami ng proteksyon sa inyo at sa lahat po ng inyong mga anak, Panginoon, na nagdadanas ng baha or anumang kalamidad na dala nitong bagyong ito, Panginoon. Comfort po ang aming hiling para sa kanila, ganun din sa kaligtasan nila, Panginoon. At kung sila man ay basa, Panginoon, baha, alam po namin na ikaw po ang magbibigay sa kanila ng ligtas na lugar, Panginoon, upang mapaglabanan ang sakanang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na upang maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, na gustong ipahayag sa amin ngayong umagang ito. At malakaran namin ito at aming maisapamuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob mo. Tunay nga ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng ito, Panginoon. Kung ano man meron kami, Panginoon, na ito'y nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kaligtasan at pagbibigay mo sa amin ng unconditional love na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating talatang ito. Napakaganda ho. Sabi nga, He loves. Lagi ko lang ho sa Amplified Version. Sabi doon, He loves righteousness and justice. Dalawang bagay na minamahal na sinasabi dito. The righteousness and justice. The earth is full of loving kindness of the Lord. Puno daw ito, ang mundo nating ito. Sabi nga, ang talata pong ito ay bahagi ng isang mas malawak na konteksto. Dito sa Psalm, na nagtatampok ng kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Sinulat po ito sa ating babalikan ito, Ito po ay sinulat sa panahon na kung saan, ang mga tao ng panahon pong yun ay naghaharap sa mga pagsubok at pangangailangan ng katarungan sa kanilang buhay. Ang mensahe pong ito mula sa Psalm 33 verse 5 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan ng ang Diyos ay naririto. Sabi nga, He is omniscience, omnipresence. Yan, nandyan po siya sa ating lahat ng lugar. At He is omnipotent. Ibig sabihin, He is all power, He is everywhere, He knows everything. He is all knowing.
Kaya nga po dito sa ating tinatalakay, ito ay nagpapaalala sa atin na anuman ang ating kinahaharap, kahapon na pag-usapan po namin yung Titus 3, huling bahagi po ng aklat na ito na nagpapatungkol sa kung paano natin harapin o paano ang pag-uugali ng isang Kristiyano. Marami po kami natutunan doon. At dito sa ating tinatalakay ngayon sa Psalm 33 verse 5 ay nagpapatungkol din po sa atin na isang paalala sa buhay natin na ano pa man ang ating mga kinaharap, mga sa tingin natin ay ating paligid, ating ang mga tao, tandaan po natin don't blame mga nangyayari na yan dahil maaring yan ay direction ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At maaring natin sigurong gawing dahil itong ating topic ngayon ay the symphony, ay maaring nating tulad dito sa isang banda o sa worship team, Sige, gamitin po natin ang worship team, Dito sa puntong ito, ay isang paglalarawan po na ang temang ito ay parang katulad po ng isang banda, o worship team, At bagamat merong pagkakaiba-iba, na hawak ng instrumento, boses, iba-iba man ang ating ginagampanan, ay may kanya-kanyang papel, Maaring iba-iba yung tunog, ang gitara iba ang tunog, ang drums iba ang tunog, ang keyboard iba ang tunog, o maaring may violin, o maaring may iba pang instrumento, maaring iba-iba ang tunog at ang boses. Sa parehong paraan, mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, ang mga gitara, drums, keyboard, ay sabi nga yan yung mga instrumento na at masasabi nga po natin ay may kanya-kanyang ambag, para sa musika o sa pagpupuri natin, o sa worship, that is the goal, sa parehong paraan ang bawat Kristiyano ay may iba't ibang talento at kakayahan. Maaring ikaw ay magaling magpaliwanag, maaring ikaw ay magaling sumulat, maaring ikaw ay magaling maglinis, o ano pa man ang bahagi. Sabi nga, may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang bahagi. At sa kaparehas sa katulad nito, makikita po natin na bagamat nagkakaiba-iba, pero meron tayong role. Kaya nga sa bawat isa sa atin, maaaring balikan ulit natin yung napag-aralan namin kahapon. At I want to share, meron sa ating buhay, minsan, they are the good people, they are the bad people, they are the worst people, o maaring best people in your life. Tandaan po natin, the good people will give you happiness. Ito po, naibahagi ko rin ng mga nakailan na rin at naipost ko na rin ito. At naibahagi ko rin po ito sa aming Bible study kagabi. Again, balikan natin. Good people will, sabi nga, make you happy, or give you happiness. Bad people may give you experience, worse people, will give you lesson, maaring ang good people na ito, yan, masaya tayo, at maaring ang mga taong yan, hindi mo naman talaga, mga talagang, sabi nga ay, mga pamilya mo, yan din yun, anyone, na masasabi natin na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ay, sa barkadahan, makikita natin may mga kwele, Pero meron din mga tao na tila ba parang naging bad person sa'yo, na nagbigay sa'yo ng experience, Nagbigay sa'yo ng aral, nagbigay sa'yo ng maraming bagay. At meron din mga tao sa buhay natin na sabihin na napaka-worse, but they give you lesson. Kaya nga makikita natin, that's why God allows ang mga taong ito. And may mga tao din, masasabi natin, best people in your life,
that give you memories. Memories na hindi mo talaga, you treasured, no? May mga kaibigan tayo, may mga nakakasama tayong tao na we treasure them. Kaya mga kapatid, dito sa ating bahaging ito, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon kung paano ang ating Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Kaya nga po sabi doon sa talata, doon sa 1 Corinthians 12, punta muna tayo doon sa verse 4 hanggang 7, Ang iba't iba ang mga espiritu na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. 6. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Hanggang 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Amen. Sabi nga, test the Spirit. Napaalalahanan tayo ng Panginoon. Ano nga ba yung bunga at saka yung gift? At maari ang kaloob na yan sa binibigay sa atin ng ating Panginoon ay kaloob ng pagsasalita, prophecy, healing, pangangaral, teaching, maari yung mga kaloob po na yan, That is the 9 gifts na pinapagkaloob sa atin to interpret, speaking in tongues, yan, mga kaloob po yan sa atin ng Panginoon, At maging yung pagbabahagi, pagpapaliwanag, yan po ay mga kaloob sa atin ng Panginoon. At ang bawat Kristiyano ay may natatanging kaloob, na dapat gamitin natin para sa ikabubuti ng church o ng simbahan. Pinapakita po nito na kahit magkakaiba ang ating mga kakayahan, lahat po tayo ay may mahalagang papel sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, yung kahit yung paglilinis lamang kaloob yan hindi lahat kaya maglinis nung talagang makikita natin linis na ginagawa ng taong binigyan ng kaloob na yan. Kaya nga po ang bawat isa ay may natatanging papel. Sabi nga, ang Diyos pumipili siya ng mga tao na maniniwala sa ating Panginoon Kristo at ang bawat isa ay mayroon pong papel sa bawat kinabibilangan natin or community na sabi nga nag-uugnay sa mensaheng ito ng pagmamahal ng katarungan ng ating Panginoon Diyos. Ang pagkakaiba-ibang ito ay nagpapakita ng ang Diyos ay gumagamit ng bawat isa sa atin upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Kaya nga po pag nakikita natin na mayroong unity sa isang samahan, nakikita natin ang ganda naman ng samahan ng magkakapatid na ito. Di ba? Pag naranasan natin yung samahan, pero pagka yan ay puro iringan, puro inggit, tandaan po natin, lumayo po tayo sa mga taong ganon. Those people who have an envy spirit, sabi nga po, masigit pa yan. Talagang, tuwan-tuwa yan pag ikaw ay nadadapa. Alisin po natin yung ganong klaseng kaisipan. Bakit to? Kasi nga po, that is not, hindi yan galing sa espiritu ng Diyos. Kaya nga makikita natin yan sa bunga. Ano ba yung bunga ng taong ito? Malimit, pinapayuhan din tayo ng Panginoon na lumayo tayo doon kasi malay mo sa susunod ikaw na rin yon, ikaw na yung susunod doon. Pag ang isang tao ay puro puna ang inaabot, o ang nakikita, sabi nga ano po tayo, medyo ingat po tayo sa mga taong ganon, Kaya nga, bagamat pagkakaiba-iba, makikita po natin din yan na sabi nga, don't blame them, but ang gawin po natin ay patuloy lamang nating hanapin kung ano ang purpose at layunin natin sa bundong ito. At doon makikita po natin, may tatawid po natin yung buhay natin. At makikita po natin na ang lahat ng pinadadaan sa atin ng Panginoon ay may purpose in our life. Sometimes, liha sa buhay natin yan to shape us.
Sometimes, may nagbibigay naman sa atin yan ng kaligayahan. Sometimes, magbibigay sa atin yan ng lesson. Sometimes, magbibigay sa atin yan ng memories. Kaya nga po, napakahalaga po na sa bawat samahan ay meron poong harmony at cooperation. No? That is the makikita nating napakaganda. Na sa panahon ngayon ay nakikita na natin yung siraan, sabi nga, konting bagay. Parang na-illustrate yan sa isang Bible study rin namin, no? Yung isang kapitbahay, no? Silip siya ng silip doon sa kapitbahay. At kung ano yung nakikita niyang ginagawa ng kapitbahay, hinihigitan niya, no? Parang bumili ng tricycle yung kapitbahay, ginawa, bumili siya ng jeep. Tapos, lahat na lang nainggit siya, no? At noong isang araw, yung kapitbahay ng ito ay sabi nga ay parang nasagasaan ng jeep ba yun? Kwentong yun di ba? Tricycle. Ngayon, nung tinanong ng asawa, wawa naman yung ating kapitbahay, ano pang inaantay mo? Ba't hindi ka pa magpasagasa sa truck? Nasa truck ba? Oo. Kasi nga ayaw niya nang nahihigitan siya. Hindi po dapat ganun ang ating aspeto sa buhay. At kaya nga po para magkaroon tayo ng symphony, kaya nga po inalintulad natin sa isang banda. Kapag ang tugtugan ng musika ay parang wala doon yung anointing, wala doon yung kapuspusan ng banal na espiritu, yung presensya ng Diyos, hindi po natin mararanasan. Mahihirapan po natin taglayin yung presensya ng Diyos sa ating ginagawa. Kaya nga po, ang isa po nating magandang gawin ay nangangailangan po ng harmony at kooperasyon. Maging parte tayo ng ating kinabibilangan. Huwag yung parang to the point na attendance, andito ako. Hindi po ganoon. Tandaan natin, sa bawat pananambahan natin, ang audience natin ay ang Diyos. Sa ating mga ginagawa, ang audience natin ay ang Diyos. Yung mga tao sa paligid natin, na masasabi natin, sometimes they are part, pero makikita rin natin, na kung paano, sabi nga, makikita mo isang kung bahagi siya ng misyon ng Diyos sa buhay mo, makikita mo siya, na-involve siya sa buhay mo. Kaya nga po, huwag tayong manghinayang doon sa mga taong lumalayo. Minsan they are only part, minsan they are only experience, minsan they are only happiness. But lagi natin tatandaan, sa magandang relasyon, nagkakaroon po tayo ng memories. At mahalaga po na yan ay ating inaalala. Lalo na po sa ating mga kaibigan na nagdaan sa ating buhay. Hindi naman lahat we can keep them. Meron din silang sariling buhay. Kaya nga po, ang sinasabi rin sa atin, tuloy natin naman, talon lang tayo ng konti doon sa verse 12 and 14, doon sa 1 Corinthians 12 pa rin. Doon sa, talon lang tayo ng konti doon sa verse 12 hanggang 14. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan ng iisang espiritu upang maging iisang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Amen. Maaring ikaw ay mata, maaring ikaw ay ilong, kamay, bibig, maaring ikaw yan, At kaya nga po sinasabi, ang ating analogy ngayon na ginamit ay ang banda o isang worship team. Ang isang band ay, sabi nga, ang bawat instrumento ay may kanya-kanyang tunog at tungkulin, at ang pagkakaroon ng tamang harmony ay nakasalalay sa kooperasyon ng lahat. Kahit na magkakaiba ang mga bahagi, lahat sila ay nagtutulungan upang makabuo ng isang magandang awitin. Mga kapatid, kung ang bawat isa ay nagtutulungan at sumusunod sa leader, sino yung leader natin? Si Lord, nagiging maayos ang daloy ng anumang ating ginagawa. At katulad ng ating analogy ngayon is about the band na nagki-create ng musika.
sa buhay po nating mga Kristiyano ang pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng anumang community sa ating churches, no, o sa ating mga church ay mahalaga upang maipakita ang katarungan at pagmamahal ng Diyos. Dito po sa ating pinag-aaralan sa Psalm 33 verse 5 ay nag-uudyok po sa atin na maging bahagi ng isang mas malaking plano ng ating Panginoon Diyos, na kung saan ang ating mga pagsisikap ay nagiging bahagi ng isang magandang symphony. At yan po yung ating tinatalakay ngayon. At napakahalaga po na sa ating pagsunod ay sabi rin sa atin ng Panginoon, di ba? Nakikilala nila ang aking tinig, at kilala ko rin sila. Yan ang sign na tayo ay sumusunod sa aral ng ating Panginoon Kristo, pagtanggap natin sa Kanya. Kaya nga po yung ating pagtanggap bilang siya ay ating Panginoon tagapagligtas ay yun po yung simula. That is the beginning. At inaasahan ng Panginoon na tayo ay merong obedience. Obedience tayo sa ating Panginoon, hindi doon sa tao. Hindi, ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? Ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon? Kaya nga po doon sa inilagay na leader na ating Panginoon, dapat nakikita sa buhay niya ang pagiging mga katangian na yan. Yan po ay napatungkulan din po namin doon sa Titus 1 and chapter 2. Parehas chapter 1 and chapter 2, napapakita doon yung mga katangian. At ganoon din sa 3, puro katangian po ng leader, ng bawat mananampalataya, bawat mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po, doon pinapakita ano nga ba yung tamang pamumuhay. Perfecto na ho ba? Hindi pa rin. Nagkakasala pa rin po. Pero dahil sa ating Panginoon Kristo na siyang nagiging dahilan at nagiging role model natin bilang mga Kristiyano, siya po ang nagbibigay sa atin at nagdadirect sa atin ng pagbabagong buhay at transform life. Sabi nga, nagbo-born again tayo o nagkakaroon tayo ng panibagong buhay dahil doon sa mga aral in life na binibigay sa atin ng Panginoon. At sometimes, those people na ating nakakahalubilo, sila yung ginagamit ng Panginoon para tayo i-shapen. Mga tao sa buhay natin, isipin na natin yan. Sino-sino ba yung mga tao? Ay, kaya pala, pinadala sa akin kaya si ganito, si ganyan, ay dahil gusto ng Panginoon na sundin ko siya. Balik po ulit tayo sa ating analogy o sa ating pinag-uusapan ngayon pang maunawaan natin ito. Sa isang worship team, mayroong leader o music director, sabihin na natin, na nagbibigay ng direksyon at gabay sa ating grupo. Ang leader na ito ay kumakatawan. Isipin lang natin na para siyang kumakatawan sa Diyos na nagtuturo sa atin kung paano natin dapat ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ang pagsunod natin sa leader o inilagay na leader ng Panginoon sa bawat grupo, di ba, meron team leader, kung siya ang doon tayo susundan natin siya kasi siya yung nakakaalam. For example, nasa kagubatan tayo, hindi naman lahat alam natin. Maaring alam natin lahat, pero kung tayo pupunta susundot, kaya nga merong mga tourist guide yan po yung tulad natin ito sa direksyon ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, ang pagsunod natin sa leader ay mahalaga upang makamit natin ang magandang resulta. Kaya nga po, sa ating pananampalataya, ang pagtanggap at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagiging daan upang maipakita ang kanyang katarungan sa ating buhay. Sabi nga po sa atin ng Deuteronomy 5 verse 33. Mamumuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Sabi nga, ganda nun, pag ikaw ay sumunod sa utos ng Panginoon Diyos, tiyak, magiging maganda ang buhay mo. Sabi nga doon, sasagana eh. Kaya nga po dito, hanggang sa atin sa kasalukuyan ngayon, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay may direktang kaugnayan sa ating buhay at tagumpay. Kapag tayo po ay sumusunod, nagiging daan ito upang maranasan natin ang kanyang mga pagpapala at katarungan sa ating mga buhay.
Ang pagsunod ay hindi lamang utos kundi isang paraan upang makamit natin ang magandang kinabukasan. Kaya nga po ang pagtanggap natin at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang bahagi, no, na ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pagsunod natin, ay ipapakita po natin ang kanyang katarungan sa ating buhay. At nagiging daan ito upang maranasan natin ang kanyang mga pagpapala at biyaya. At dito po, nararanasan din po natin yung sabi nga ay yung paglikha ng karanasan o yung experience sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng experience, maging yan man ay good, bad, worse, or best. Nako, dahil po natin, good stand for happiness, bad means for experience. Sabi nga ay bad people will give us sabi nga ay experience, and yung worst na ito o sa ating mismo sa buhay natin, mga worst experience natin give us lesson, at yung best lesson sa buhay natin, hindi man sa tao, sa buhay natin, mga decision natin, will give us memories. Kaya nga po, ang isang mahusay na banda ay may kakayahang lumikha ng makabagbag damdaming karanasan para sa mga nakikinig. Kaya nga po mapapansin po natin sa mga nasa worship team o saan mang larangan ikaw nakatuon, nakikita mo yung damdamin nakikita mo yung kung saan ka magpuplo, na talagang that leads you, especially kung tayo ay nasa worship team, ramdam natin yung presensya. At sa musika, dahil tayo mga Pilipino ay mahilig sa musika, ay sabi nga ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon at pahayag ng emosyon. Kaya nga po, isang magandang bahagi sa buhay natin, kung tayo ay may mga, sabi nga ay pinagdadaanan, instead na magmukmuk tayo, makinig tayo ng worship song. Makinig tayo ng mga podcast ng preaching, na makatutulong sa atin. Instead na tingnan natin yung mga bagay, ilipat natin, i-transform natin sa ating Panginoon Diyos na magbibigay sa atin ng symphony. Yan po yung God's love sa atin. Sa katulad na paraan, ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay dapat maging isang magandang karanasan na naglalarawan ng pagmamahal at katarungan ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa ating tinatalakay sa Psalm 33 verse 5 ay nagpapaalala po sa atin na ang ating mga aksyon at salita ay dapat maging salamin ng kanyang pagmamahal sa mundong ito. Sabi nga po sa atin ng Matthew 5 ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Matthew 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin nito, sa buhay natin, bakit sinasabi sa atin ng Panginoon na paliwanagin natin? Ano nga ba yung ating bunga? Ano nga ba itong ating, sabi nga ay, ano nga ba itong ilaw na ito? Yan yung ilaw ng ating pagmamahal, kabaitan, pagpipigil sa sarili. That is the fruit of the Spirit na sinasabi doon sa buhay na ito. Ito yung palaganap natin sa mundong ito. Ito yung iparanas natin sa mundong ito. Ito yung ipakita natin sa sino mang tao. Bakit? It represent God. Parang ito po ay sumasalamin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, pagka nakikita natin, ay siya nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Ay siya nga talaga ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, again, babalikan natin ito. Halos paulit-ulit, ilang beses natin nasabi. Sabi nga, we are the walking Bible. Na kapag nakikita sa atin yung pamumuhay na binago ng ating Panginoon Diyos, yan po ay sumasalamin sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay kumikilos ng may kabutihan, ay ipapakita natin ang kanyang pagmamahal at kaluwalhatian dito sa mundong ito. We are Christ follower. Kaya nga po, sinasabi rin sa atin ng Panginoon na ang lahat ng ating ginagawa, maging ito man ay sa salita o sa gawa, dapat po nating
dapat po ito'y nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Colossians 3, balikan natin yon, verse 17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya nga po lagi nasasabi, yung praise God, no? Parang meron ako dating na disciple, no? Na isang kabataan, college pa siya noon, ngayon ay engineer na po. Ay sabi nga niya, dati daw corny siya. Kasi bakit po laging praise the Lord, no? Pero nung naunawaan niya, sa katulad ng binasa nating talata na yon, no, doon sa Colossians 3:17, no, ay sabi nga maaaring ito ay nababasa na natin, nakikita na natin, pero kung hindi natin nararanasan, hindi ito nagiging intentional sa buhay natin. Pero kung naranasan mo yan, magiging intentional yan. Dahil ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoon Diyos ay sapat sa atin magpakailanman. Ang ating mga aksyon at salita ay dapat na, sabi nga, nagdadala ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging salamin ng kanyang pagmamahal at katarungan. Sabi rin po sa atin sa 1 John 3:18, Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito. Aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sabi nga po, tayo sa mundong ito ay huwag tayong maging, sabi nga, ay pa-Jollibee. Masarap ang Jollibee, pero pag naging pa-Jollibee tayo, yung alam niyong pabida, alam ko yan, lahat alam na lang, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil sabi nga, ang Diyos nga di ba? Mas nalalaman niya lahat, pero ang ginawa ng Panginoon, nagpakababa siya. Bakit po? Kasi nga po, ito po ay nagpapakita ng isang karakter na dapat meron ng isang Kristiyano tagasunod niya. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasa salita, kundi sa ating mga aksyon. Ang ating mga gawa ay dapat na pinagmumulan sa tunay na pag-ibig ng ating Panginoon Diyos at kapwa. Sa pamamagitan ng ating mga aksyon, na ipapakita po natin ang pagmamahal ng Diyos, hindi lamang po sa ating pamilya, kundi sa ibang tao. At sa pamamagitan po ng ating mga mabubuting gawa at tamang salita, dito po na ipapahayag natin ang kanyang pagmamahal at katarungan sa mundong ito. Sa ganitong paraan, tayo po ay nagiging mga instrumento ng kanyang biyaya sa mundong ito. Kaya nga po mga kapatid, sa mensaheng ito ng The Symphony of God's Righteous Love, mula po dito sa ating talata ngayon na Psalm 33 verse 5, ay hindi lamang salita, kundi panawagan sa ating lahat na maging living testimony tayo ng pag-ibig at katarungan ng ating Panginoon Diyos. At sa buhay natin ito, sa akin po pagtatapos, ay sabi nga, tulad ng isang worship band o ng isang banda, tayo ay tinipo ng Diyos na may iba't ibang talento, papel at kwento. Pero ang goal natin ay iisa. Ano po yon? Ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa mundong ito. Kung tayo ay nagmamahal sa katarungan at hustisya, sinasabi dito sa ating pinag-aaralan ngayon, tayo rin ay dapat maging instrumento ng kanyang pag-ibig. Iwasan po natin yung hypocrisy, yung hypocrite, sabihin nga natin yung masyadong hypocrite. Napag-aralan din natin yung isang way ng paint ng isang tao, di ba? Yung nagiging compartmentalize siya, yung pagkaharap mo ganun siya, pero pagka talikod mo iba na siyang tao, iwasan po natin yung parang hypocrisy po yun, hindi po parang hypocrisy, na po yun, at yung mga tao na ang mission ay ang pagkakahati-hati, nagbibigay ng division, maging peacemaker po tayo, pilitin po natin na maging bahagi tayo ng pagkakasundo-sundo at pagiging passive po natin. Sabihin, pagiging out po tayo maging passive, na
parang walang 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 pake, no? Sa halip, tayo po ay maging tapat sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Magtulungan po tayo saan mang komunidad, sa ating simbahan, sa ating pamilya, ano ho, magpakita po tayo ng hapag sa mga nangangailangan. Huwag po nating kalimutan, ang Diyos ang ating leader. Siya po ang ating He lead us. Kapag tayo ay sumusunod sa kanyang direksyon, ang ating buhay ay magiging isang makabuluhang awitin ng pag-asa na maririnig sa mundong ito. No, sabay-sabay po natin ipakita na ang Diyos ay totoo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Magkaisa po tayo. Gamitin natin ang sariling talento. Kung anong talentong meron ka, bahagi mo sa Panginoon Diyos. Na siya rin naman ang nagbigay sa atin yan. Ang nais lang ng Panginoon Diyos, maikonekta natin sa ating community, sa pamilya natin, sa ating mga kinabibilangan. Gamitin natin ito ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At sa bawat hakbang, paalala po natin sa mundo na ang lupa'y punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Katulad ng sinasabi dito sa atin sa Psalm 33 verse 5. At sa ating Panginoon Diyos, posible ang pagbabago. Kung siya ay hahanapin lang natin. Kung siya ay babahagi natin. Sa Kanya tayo magwawagi, mga kapatid. Diyan po ako nagtatapos, mga kapatid. Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa bahagi ito, nais ko naman pong ibagay ang aking partner, no, para sa natitirang oras para sa kanyang reflection sa ating pinag-aralan. God's morning muli, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay ipinapakita po dito ang pagkakaroon natin ng unity, pagkakaroon ng pagkakaisa. At ang Panginoon po ang nagli-lead sa bawat isa sa atin. Dito rin po nabanggit kanina yung iba't ibang uri ng mga tao. Habang binabanggit po yung apat na iba't ibang uri ng mga tao, may mga pumapasok sa isip natin na sa best, sino ba yung taong pumasok? Sino ba yung mga taong best sa buhay mo? Sino ba yung mga worst? Sino ba yung mga good? At sino yung mga bad? Dito po sa mga taong nabanggit na ito po yung naghubog sa atin. Ito yung mga taong ito ang ginamit. Yung purpose nila ay para tayo ay hubugin, para maging isang magandang molde. Nang sa ganon, kagaya noong mga sabi ay yung bad people, yun ay nagbibigay ng experience. Yung mga experience na nararanasan natin. Yung worst people, yun yung nagbibigay ng lesson sa buhay natin. Yun po yung mga hindi kaaya-ayang mga tao sa buhay natin. Pero after natin silang makasama, nalaman natin ang purpose nila sa buhay natin. Tumatag tayo ng dahil sa kanila. Yung mga lesson na pinaranas niya sa atin. Tapos yung best, give memories. Nagbibigay ng good memories, at yung bad, yun yung experience. Parang paulit-ulit. Yung good, ang di mo nasabi. Yung good ay give you happiness. Nagbibigay ng happiness. Lahat po ng yon, iba't iba ang emotion na ibinigay sa atin. Pero sa lahat ng emotion na yon, iisa po ang pinatutungkulan tayo na maging matatag tayo, na maging maayos tayo. Ganon din po ang ating Panginoon. Don't blame yung tao o yung situation o yung circumstances. Parang gano'n. Ayun po, kung ano man yung nangyari sa buhay mo, kung ano ka man ngayon, yun ay dahil sa mga taong nasa paligid mo, dahil din yon sa mga taong nagbigay sa iyo ng purpose upang lumago ka. Lumago ka sa ating Panginoon, lumago ka sa iyong sitwasyon, lumago ka sa iyong pagkatao, sapagkat ang lahat po ng nasa paligid natin ay may purpose.
Di po ba? Kaya tayo sa ano din, sa trabaho or sa bahay, meron tayong taong hindi ka aya-aya or hindi ka naiinis ka kasi parang ikaw na lang ang gumagawa, ikaw na lang lahat, ikaw na lang lahat. So, yung pong taong yon ay maaaring binigay sa iyo ng Panginoon para bigyan ka ng patient. More patient pa. At yun ang mga aral na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat lahat, sabi nga po kanina, ang Panginoon ay nasa taas, ang Panginoon ay nagmamay-ari ng lahat dito sa atin. Ang Panginoon din ang dapat nating sundin sapagkat tayo ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay nilikha ng Panginoon upang tayo ay magpuri sa Kanya. Tayo ay sumamba sa Kanya at sa Kanya lang tayo manampalataya, sa Kanya lang tayo susunod. At ang lahat po ng mga gustong sabihin ng ating Panginoon ay makikita po natin sa Biblia. Kung ano pa po ang sitwasyon natin na pinagdadaanan ngayon sa buhay natin, ay makikita po natin sa Biblia kung ano po yung mga tanong natin, yung mga gusto nating malaman. Lahat po ng sagot ay ibibigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Sapagkat doon po tayo natututo. Yung pong kami po ay nag-aaral kami po ay nagba-Bible study, pero doon po sa pagba-Bible study, doon po namumulat yung mga kaisipan namin. Doon po namin nalalaman yung mga tamang gawin na ang akala namin ay mali. Nawala ako. Ang akala natin at tama na yung ginagawa mo, pero hindi pala. Sapagkat sabi nga sa parang kulang pa pala. Kulang pa or maaring hindi yon ang gustong sabihin ng ating Panginoon, pero yun yung gusto mong gawin. Yun yung desire mo, pero hindi desire ng Panginoon. Gawa mo yon, hindi gawa ng Panginoon. Kaya matuto po tayong makinig. Sa pakikinig po sa ating Panginoon, sa ating Espiritu, iyon po ay makikita natin sa ating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya po patuloy po tayong manahan sa presensya ng Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng anumang kung ano man yung katanungan natin, kung ano man yung gusto nating malaman, dito po natin makikita sa pag-aaral ng Biblia. So maraming salamat po, mag-ingat po tayong lahat at malakas po ang bagyo. Tsaka ingat po pala kayo, Pastora Pe, yung mga kasama nyo na aalis, mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po, God bless po. Okay, so nga pala, alis ang aming mga kapatid, no? Papunta silang Boracay. Taon lang na may bagyo talaga, ano? At ganun pa man, mga kapatid, tayo ay dumako naman sa ating mga partner online, ano? Tayo po ay pinangunahan mula po sa lugar ng mga magigiliw ang bayan ng Liliw, ano? At sa pangunguna po ng ating kapatid, ang ating butihing nanay principal, no? Ang mula po sa angkan ng Arosena, kasama po natin si Nanay Edna at always, no, attendance everyday kasama natin, no. Purihin ng Diyos at ganoon din kasi sinamahan tayo mula sa lugar ng Pampanga na parang bahaya ata ngayon dyan, ano. Ingat-ingat po tayo at huwag lumusong, no? Dahil sabi nga kung minsan pakinggan ko sa radyo at sa TV, napaalala po sa atin na huwag po tayong lumusong kung hindi naman talaga kinakailangan dahil maaaring magkaroon tayo ng sakit, no? Sabi nga ay may mga leptospirosis o ano man virus, no? Hindi man yun, pero ingat po tayo, ano. Yan, kasama natin si Ate Cindy Mercado, yan, sa Pampanga, no? Hindi lang sa Pampanga, lahat na halos ang lugar, no, ay binabaha. At syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay mula po sa angkan ng Getganong Mercado Clan, ano ho, kasama po natin, kasama po ako dyan. Tungo naman tayo ulit, balik tayo din sa San Pablo, Laguna, ano ho.
ay sinamahan din po tayo. Kasama natin si Ate Carmeline Tanyo. Yan, batiin natin ang angkan ng Azucena at Tanyo. Kasama din po natin ngayon. Sinamahan din po tayo mula sa Usamis. At kasama po natin ang C family. At kasama po natin si Doktora Julia. Yan. Isang mapagpalang umaga po at sa buong family. At ganoon din sa angka ng Nonoso sa pangunguna po ni Ate Nela. Kasama po natin si Ate Nela Nonoso mula po dito sa San Pablo City. Yan. At sa lugar naman po ng Bacolod City, kasama po natin ang Pios clan, family Pios mula sa pangunguna po ni Kuya George Pios. At syempre ang aking Kuya Chris, dyan sa lugar ng Bulaking Chao. Kasama po natin ang Silang Artiliaga at ang kanyang buong pamilya, ni Kuya Chris, At yan, at syempre, yan, kasama rin po natin si Pastora Pe, na papunta ngayon, Ayan, ang Andal Artiliaga, kasama natin, At God bless po mula po sa buong pamilya. Yan, kasama rin natin ang aming mabait na kapatid, si Mary Rose Parlan. She's watching, At sa buong angkan ng Parlan, binabati po namin kayo dyan. Ingat-ingat po tayo. At yan, kasama po natin si Rose, Yan. Kasama rin natin, syempre, ang aking brother. Yan, indifferent mother. Si Brother Ian Artiliaga, kasama natin, aming gitarista. Yan, ingat-ingat at getting ready na siguro sila papuntang Bora, At syempre kasama rin natin ang nanay, Kung kasama natin ang tatay, kasama rin natin ang nanay ngayong umaga, Buong pamilya, si Ate Marta Artiliaga, kasama rin natin. At yan, and sabi nga niya dito, 15 person, Wow. Yan, ingat-ingat po, Pastora Pe, 15 person kayo at buong family. Ingat po, ingat. At medyo hindi maganda ang panahon at pag-pray din po natin ang travel ninyo. And enjoy, the first ministry, family, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Enjoy the presence of na ibinigay, pinagkaloob ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos na magkasama-sama. Sabi nga rin dito ng comment ni Ate Marta, Lord, ingatan niyo po ang aking mga mahal sa buhay na tatravel po papuntang Boracay. Yan. Sabi nga, sana all. Hindi. Isang kagalakan talaga na nakita natin ang bawat pamilya ay nag-i-enjoy at isang inspirasyon sa atin na makita, wow, gandang tingnan, sama-sama. Kaya maganda yung mga reunion nagbibigay sa atin ng wow, unity, memory, At sa ngalan po ng aking may bahay, batiin din natin ang kanyang buong angkan mula po sa Castillo, Mandigma clan, kalat sa buong lupalop ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, ba? Sa anumang sulok ng mundo, wawawi. Okay. Biro lamang po. At pinasasaya ko lang ho kayo ng kauntian dahil hindi ho maganda ang panahon. At dahil po dyan tayo po ay manalangin. Let's all pray. Mamaya ho, kami po ay nasa Pilimon na po. At kung gusto nyo pong mag-attend ng Bible study, welcome po ang lahat. Tayo po pag-aralan natin. Sama-sama po natin pag-aralan ang chapter nito. Isang chapter lang po tayo ngayon sa Pilimon. Pag-aralan natin. Kapag pinag-aralan namin. At masaya po at madami po kami natutunan doon sa pagwawakas ng Titus chapter 3. At doon natutunan po namin yung tamang pag-uugali ng bawat Kristiyano. At ngayon naman, mamaya po tutunguhan namin yung Pilimon. At kung kayo po ay may libreng oras, alas 8 ng gabi, yan, kayo po ay welcome na makasama namin. At mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at tayo po ay manalangin. Let's all pray. O naming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa pamamagitan ng iyong pagtuturo. We acknowledge, O God, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang
sa amin, Panginoon, ang nagbigay, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. We thank you, Lord, for the revelation at for the knowledge and wisdom, Panginoon, na yung pinagkaloob sa araw na ito, na patuloy na inaamin po namin na sa iyo lamang nagmumula. At sa lahat ng aming mga napakinggan, nabasa, natutunan sa araw na ito, dalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbigay sa amin, nagpaalala sa amin at magkaloob sa amin ng knowledge and wisdom upang kami po ay magkaroon ng kalakasang spiritual na nagmumula lamang sa iyo. Tunay, Panginoon, ang pagkakaisa ang siyang magbibigay ng layunin na iyong itinakda sa bawat isa sa amin. At ang bawat kaloob na iyong pinagkaloob sa aming lahat, Panginoon, ay nagpapatungkol, Panginoon, sa iyong kaluburan. Dalangin po namin na magamit namin ito upang maitaas ang iyong pangalan sa aming buhay, makita ang liwanag at maranasan ito sa pamamagitan ng iyong mayamang biyaya at awa. At sa oras na ito, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na maglalakbay patungo sa Boracay, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat at patuloy na pagkakaloob sa kanila ng kasiyahan, the fruit of the Spirit that gives them unity. Lord, na maipakita ang layunin, iparanas mo, Panginoon, sa pamilyang ito, ang iyong dakilang purpose. At dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa na ngayon po ay makikinig, O Lord, ay patuloy na dalangin namin na ang pagpapala, Panginoon, ay pagkaloob mo ang bunga ng Espiritu. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin at magamit namin ang mga kaloob na iyong pinagkaloob sa amin. Patuloy na dinadalangin namin sa bawat isa na patuloy niyo pong paigtingin ang aming pananampalataya at paglilingkod. Patuloy niyo pong ingatan at pagkalooban kami. Naniniwala po kami na ang lahat, Panginoon, ng pangangailangan namin ay tinugunan mo na. Nais namin po, Panginoon, na ituon mo kami, Panginoon, sa iyong direksyon at sa iyong layunin. Patuloy mo kami, Panginoon, pangibabawan, Panginoon, upang makita namin ang mga pagkilos mo, hindi ang mga distraction na nagbibigay sa amin ng balakid upang kami, Panginoon, ay malihis, maligaw sa landas ng pangako mo. Patuloy namin idinadalangin na i-redirect mo po kami sa mga bagay nito. Turuan mo kami, Panginoon, na makita namin at patuloy niyo kaming hubugin na naayon sa iyong kalooban. Patuloy na dalangin namin ito, Panginoon, na patuloy na pag-ingat, kagalingan sa lahat na may karamdaman, especially ang aming mga kapatid na nagre-recover ngayon, si Chakinay, O Lord, si Nailina, si Kuya Felix, O Lord, ganoon din si Kuya Chris, Ate Marta. Patuloy naming dalangin ang kagalingan at sa lahat, Panginoon, ng mayroong karamdaman ngayong oras na ito na nakikinig. Hipuin mo po, Panginoon, ang buhay nila at pakita mo ang purpose at layunin mo. At sa kagalingan na ilalapat mo sa kanila, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na kumilos sila ng naaayon sa iyong kalooban. At patuloy na idinadalangin namin na sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng mga bagay, especially ngayong bagyong ito, Panginoon, na meron kami mga kapatid na nasa evacuation center. O Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang kanlungin, patuloy mo silang i-comfort, lalo na yung mga kapatid namin na may mga namayapa, especially, Lord, ang pamilya ni Pastora Belma, na ngayon po, Panginoon, ay nagdadalamhati sa pagkawala ng iyong butihing lingkod. Patuloy na idinadalangin namin ang comfort, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito at sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangungulila sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Patuloy naming dalangin, O Lord, ang iyong pag-iingat at ang iyong provision sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang makita sa aming buhay. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ingat po.